Magandang araw sa ating mga insan. Ako po ang inyong banat insan, ang bungis-ngis yung insan na muling nagbabalik para sa isang makatotohanang reaction, opinion at komentaryo. So eto na nga mga insan, Marcos pa ba? Ang laki na naman ng pondong nawawala sa atin ngayon. 3 buwan pa lang, billion agad. So nagbabadya na naman ng panibagong utang ang gagawin natin. Walang proyekto pero maraming pera ang nawawala. At eto nga, 3 buwan pa lang, billion kaagad ang nawala ni Bongbong Marcos. Saan niya kaya ito dinala? Mga insan, at hindi na naman sigurado ito mapapaliwanag, kaya ang gagawin na naman nila, maghahanap na naman ng panibagong issue para mapagtakpan yung kanilang ginagawa. So eto mga insan, pakinggan natin itong balita na to at magbigay tayo ng ating komentaryo. Eto na mga insan. Lumitaw sa bagong datos ng Bureau of Treasury na halos kalahating trilyong piso ang kulang sa pondo ng pamahalaan sa unang 3 buwan ng 2025. Ayon sa isang ekonomista, dapat na itong ikabahala, lalo na kung ang nakikita na namang solusyon ni Marcos Jr. ay panibagong utang ng gobyerno. Si Carla Beliana magbabalita. Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang Administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos, mas mataas ng higit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2024. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target ng 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na't baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Trilyon na ang kulang ng ating pondo. 3 buwan pa lang. Ano na naman yan? Uutang ka na naman. Saan mo dadali ng pera, Junior? Mga tansong talangka, depensahan nyo to. Yan na nangyayari. Hanap ng confidential fund ni VP Sara Duterte na 125 million. Eto nga, trillion, hindi malaman kung saan ginamit. Asan yung mga proyekto? Lumingon nga kayo sa mga paligid nyo. Asan yung mga proyekto? Yung flood control nga natin. Hanggang ngayon, control pa rin. Yung flood, tuloy-tuloy lang. Ang lupit mga insan, ano na ngayon ang mangyayari sa ating yan? Diba? Utang na naman tayo. Sasabihin ni Claire Castro, si Bongbong Marcos ang nagbabuyod ng mga utang nakaraan. Buti nga si Tatay Digong Duterte umutang. Pero hindi tayo pinabayaan nung panahon ng pandemic at ang dami niyang proyekto. Bulag-bulagan naman yung mga tansong talangka. Sinabi wala daw ginawa yung mga Duterte. Nakputik naman. Ano makakarating yung iba nating mga magsasaka doon sa merkado ng madalian kung walang point-to-point farm to market road na ginawa ang ating Pangulong Duterte? Sige nga, meron pang nagsabi dyan na isang tansong palangka na hindi daw binayaran ni Tatay Digong Duterte yung mga nurse, kaya mga frontliner noon, kaya nagre-reklamo daw. Kaya ang sigaw daw, hiya, hiya. Mahiya naman kayo sa kalokohan nyo, huwag naman ganun. Ay nako, sige balik na rin natin yung pangyayari mga insan. Paano kung si PBBM ang tumapat doon sa pandemic? Ano kaya ang nangyari sa ating bansa? Baka kalahati ng populasyon natin ngayon ay kwento na lang. Ano na mga tansong talangka, depensahan nyo at sabihin nyo sa mga kaparehas yung uto-uto na yung nawawalang pondo natin ngayon, yung pera yung kaban ng bayan natin ay nagamit ng tama. Alas na ng tama nyo.
Maraming salamat sa inyong panonood mga insan.